Okay, mag-storytelling na kita. Ang pamagat ng kwento ay Kayo Ba Ang Nanay Ko? Nang maghanap ang munting bibe. Ang kwento na ito ay isinulat ni Rodolfo Disuasido at guhit ni Reynaldo Tiongson. Okay. Yep. Ano ang pamagat ng kwento? Ang pamagat ng kwento ay Iba ang nanay ko. ganito nagsimula yung kwento. Isang itlog ng bibe ang hindi agad napisa at naiwan sa pugad. Nang mapisa naman ang itlog, wala na ang ina at mga kapatid ng bibe. Hinanap ngayon ng bebe ang ina. At sa kanyang paghahanap, ito yung simula ng kwento na makikita doon sa drawing. Tingnan mo to yung. Yung anak ng bebe ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung anak, yung 6 lamang ang kasama nung kanilang ina. Yung isa ay hindi pa napipisa. Okay, nagets mo? Yes. Ayun. Tapos, yung mga bebe at saka yung nanay ay umalis. Umalis sila para maghanap ng pagkain or para mamasyal. At naiwan nga itong isang itlog na ito. At nang mapisa yung itlog, ay sulong na lang siya doon sa kanyang, anong tawag dito? Nest. Pugad. Nest or pugad. Nest. Okay. O, anong nakikita mo doon sa drawing? Yung bebe ay ano? Mag-isa. O, tapos, siya ay napisa. Pisa. Mula doon sa kanyang, anong tawag dito? Shell. Shell. Oo. Tapos, nung siya ay magkamalay na, nung siya ay nakatayo na, ang sabi ng munting bibe, nasaan ang nanay ko? Ibig sabihin, nung magising siya, nung magkamalay siya, wala siyang mga kasama dito, wala yung kanyang mga kapatid, at wala din yung kanyang nanay. Umalis siya mula doon sa pugad na yun at hinanap niya ang kanyang nanay. Sa kanyang paglalakad ay nakarinig siya ng ganitong huni. Yun. Ano yung huni na yun? Manok. Okay, manok. Nasa lubong niya itong manok. Ang sabi ni Bebe, "Kayo ba ang nanay ko?" Tanong ni Bibe. "Hindi ako ang nanay mo," sagot ni manok. Ibig sabihin, hindi siya yung nanay, kaya patuloy siyang naglakad, patuloy siyang naghanap para makita yung kanyang ina. At sa kanyang paglalakad ay nakarinig na naman siya ng isang sounds doon sa kalayuan. Nung makarinig siya ng huni na yon ay nilapitan niya ito. Ito yung narinig niyang huni. Yan ay? Pabo. Okay. Nang makasalubong niya ang pabo, tinanong niya ito, "Kayo ba ang nanay ko?" Ang sagot ni Pabo ay, "Hindi ako ang nanay mo." Parang malungkot nun si Bibi dahil hindi pa niya natatagpuan ang kanyang nanay. Siya ay napapagod na at maaring siya ay nagugutom na rin. Kaya siya ay patuloy na naglakad at mula sa kanyang nilalakaran ay nakarinig na naman siya ng isang huni. Ito yung huni na narinig niya. Yan. Ano ang huni na yon? Ang huni na yon ay huni ng ibon na pikak. Pika. Yan. Huni ng ibon na? Pika. Okay. Nang masalubong niya itong pikak na ito, ang sabi niya, "Kayo ba ang nanay ko?" Sumagot naman ang pikak, "Hindi ako ang nanay mo." At nabigo na naman si Bibi na hanapin yung kanyang nanay. Kaya siya ay patuloy na naglakad para hanapin ang kanyang nanay. At sa kanyang paglalakad ay nakarinig ulit siya ng isang huni ng ibon. Yan, ito ang huni na kanyang narinig. Ano ang huni ng ibon na yun? Pugo. Huni ng anong ibon yun? Pugo. Okay. "Kayo ba ang nanay ko?" Tanong ni Bibe. Ang sagot naman ni Pugo ay, "Hindi ako ang nanay mo." Medyo malungkot na umalis si Bibe at patuloy na naghanap para sa kanyang ina. At sa kanyang paglalakad ay nakarinig na naman uli siya ng isang huni. Huni ng isang ibon. Ito yung huni na kanyang narinig. Anong huni yung narinig ng Bibe? Huni ng isang Itik. Okay. Nang makasalubong niya si Itik ay tinanong niya ito. Ang sabi niya, "Kayo ba ang nanay ko?" Ang sagot naman ni Itik ay, "Hindi ako ang nanay mo."
At siya ay umalis at patuloy na naghanap para sa kanyang ina. At mula sa kalayuan ay nakarinig na naman siya ng isang huni. Ito ang huni na kanyang narinig. Ayan. Huni ng anong ibon yun? Huni ng? Gansa. Okay. At nang lapitan niya ang gansa na ito, O. ay tinanong niya ito na, kayo ba ang nanay ko? Tanong ni Bibe. Ang sagot ni gansa ay, hindi ako ang nanay mo. At siya ay nabigo na naman at parang siya ay pagod na sa paghahanap kaya patuloy siyang naglakad pero hindi siya nawawala ng pag-asa na hanapin yung kanyang Nanay. nanay. Yung nanay niya, yung malaking bibe, yun yung kanyang nanay. At siya nga ay patuloy na naglakad. At mula sa kalayuan ay nakita niya ang isang ibon na humuhuni rin. Okay, ito ang huni ng ibon. Ito sa kayo na tanong niya yan. Yun, narinig niya yung huni ng ibon na yun. Yung ibon na yun ay nakita niya na nasa ibabaw ng kalabaw na nahuni. Ano ang tawag dun sa ibon na yun? Yung ibon na yun ay tagak. Tagak. Yan. Nung makasalubong niya, ang sabi niya ay, kayo ba ang nanay ko? Tanong ni Bebe. Ang sabi naman ni tagak ay, hindi ako ang nanay mo. Ayun, at siya ay pawis na, pagod na si munting Bibe. Pero patuloy siyang naghanap para sa kanyang ina. At mula sa kalayuan ay nakarinig siya ng maiingay na huni na parang may mga kasama ring mga anak. At ito yung kanyang narinig na huni. Ayan, parang kwak, kwak, kwak. Yun ang sabi ng tinig. Napalingon si Bibe. Nakita niya ang inahing Bibe. Kasama ang mga kapatid niyang Bibe. Natagpuan na niya yung kanyang mga kapatid at ang kanyang ina. Kayo ba ang nanay ko? Tanong ni munting Bibe dun sa inahing Bibe. Ang sabi ng inahing Bibe ay, oo, ako ang nanay mo. Tuwang-tuwa siya dahil natagpuan na niya ang kanyang ina. At sila ay masayang magkakasama na lumangoy sa sapa. Dati sila ay 6 laang na magkakasamang magkakapatid. Ngayon ay sila ay ilan na? 7. Yan, 7 na sila. Okay, dito sa drawing na ito, hanapin ang inahing Bibe. Hanapin mo daw. Oh, yung inahing Bibe nasaan? Hanapin mo daw sa drawing na yan. This. Okay, very good. Ayan. Hanapin mo naman kung nasaan yung munting Bibe. Nasaan siya? Lahat sila. Hindi, yung isa lamang. Very good. Galing. Tungkol saan yung binasa nating kwento? Ano ang pagkakaunawa mo at ano ang naintindihan mo dun sa kwento nating binasa? Nahanap. Ng nanay. O ano yung natutunan mong aral dun sa kwento? Ang tsatsaga. Tsatsaga. Please like and share, follow me, and subscribe. Please watch our video. Bye-bye.